Hello guys, welcome back sa ating project na Microsoft Intune. Dito tayo sa ating project ngayon. Yung sa previous video natin, nag-setup na tayo ng Windows 10, na-view natin sa Intune. So, ngayon, gagawin ko na lang na i-rename natin or i-verify natin. So, kanina, pag nag-ano tayo dito ng about sa ating, ayan, ayan. Yung pangalan ng PC na to ay yung 0R randomly. So, i-rename natin yan. Punta tayo dito sa ating dashboard para ma-identify natin. So, i-rename ko yan, yung halimbawa company name, yung domain natin, tapos plus PH, 3 letters na lang para ma-identify natin. Then, punta tayo dito sa dashboard natin. So, para paano makapunta sa dashboard ng intune.microsoft.com, pwede nyo actually i-type ito sa inyong browser or punta kayo dito. Pag nagpunta kayo sa office.com, makikita nyo to. Then admin. So all admin, ito yung expand nyo. Makikita nyo yung Microsoft Intune. So saan ang madali sa inyo? I think pinaka madali yung i-type nyo sa yung browser na intune.microsoft.com. So makikita nyo, punta kayo dito sa all devices, then all devices. Then, mahina guys yung pag-load ng aking internet. So anyway, dito ako nagpunta sa kabilang tab. So makikita nyo dito mga yung iba compliance, yung iba not compliance. So hanapin natin dito yung kay Maria. Yung join by Maria. Kung makikita nyo, ito yung join, yung Maria Carlos. So 0R. Then i-click natin ito. Yung PC name. Naglo-loading pa dito. I-close ko yan. Then, ito yung information ng PC or laptop na yon. Si Maria yung naka-enroll na user. Then, pwede natin actually retire, wipe, delete, sync, restart. Isa-isa natin to guys, yung wipe. Magandang option to. Then, sa tutorial na ito, ipupunta lang ako dito sa rename device. Kasi papalitan natin yung name na yan. Then, restart. So, lagyan natin yung company name ng una para identify natin. Halimbawa, butig yan, yung napangalan ng domain natin. Lagay ko BUT, tapos PHI, stands for Philippines. Tapos, pwede tayo maglagay dyan ng number or maglagay kayo ng dash dyan. So, hindi na ako maglalagay ng dash dyan. Yan na lang, PHI 100. Halimbawa, 1. So 1,000, 10,000 or whatever the number that you put here, then click rename. Kung anong ilagay nyo dyan ng sequence number nyo na para ma-identify nyo yung PC na to o laptop na to ay belong sa isang region, example Philippines. So guys, paano natin ma-force yung name na pinalit natin dito sa endpoint remotely kung nakita nyo. Pinalitan natin doon, nilagay natin doon restart, kaya meron siyang notification dito. So, actually, pwede natin siyang i-sync. Ito yung isang option para mas may push natin immediately sa in user yung update na yun. Then, kung makikita niyo dito, pending rename. Then, hintay natin ng mga ilang minutes. Try natin na i-restart yung laptop na to. Hintayin natin muna ng mga 1 minute siguro para allow natin na may mag-sync dito. Then, i-restart natin yung laptop, yung PC na to. So, i-try natin, din ako naghintay ng mga 1 minute. Try natin na i-restart natin. I-restart. So, yun guys, nag-restart na. Then, kailangan natin i-login yung account password ni Maria. Hopefully, tumama.
So yan guys, nakalagin tayo, then i-verify natin kung nag-change yung name. Punta tayo dito sa about. So hopefully nag-change ng BUT stands for butig. Di kung makikita niyo guys, nag-reflect na siya yung changes. Then yung isang option din para i-zinc natin dito na using for zinc ay punta kayo dito sa area na to. Then kung wala kayong access dyan, in case na wala kayong access dyan, pwede nyo gawin dito sa account. Then sa school. Then dito. Then info. Then meron kayong option dito na makikita ng sync. So kung meron kayong changes dito sa Intune, pwedeng ganito yung option na para ma-sync nyo agad. Mag-reflect agad sa in-user. So, hindi natin guys nahintayin ito. Punta tayo dito sa ating dashboard. I-refresh natin ito kung nag-change ng name using Maria. Punta tayo ulit dito. Refresh natin. Refresh na lang natin yung page. So, kung makikita niyo guys, yung PC name ay nag-change din kung ano yung desired natin na ma-achieve, na i-change natin yung name. So, hanggang dito lang guys, and huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel.